Lord, sa po ito, sa iyong kaputihan, sa iyong biyaya, salamat o biyaya at muli ay dinadakila namin ang iyong banal na pangalan sapagkat kayo po Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may likha ng langit at lupa o God. Sa oras na ito, Diyos, ay kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, nagawa man ito namin physical o sa aming puso at isipan, ay nawa ito po yung mapatawad mo kami, Lord. Salamat o Diyos sa hapon ito, sa lahat po ng blessing na aming natatanggap. Lubos po aming pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ito sapagkat ito po ay nagmula sa iyo at binigay po sa amin upang magamit upang mabigyan kayo ng karangalan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos at sa aming pag-aaral ng mga salita mo, pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayong hapon ito, ang pamagat na ating pag-aaralan ay Spiritual Stability and Contentment. Yun dito po sa Philippians chapter 4, no? Dito tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Dito sa, ibig sabihin po ay ang katatagan ng spiritual, ng ating spiritual na buhay at ang kakontentuhan. So dito po sa Philippians chapter 4, ay ito po yung the believer security, ibig sabihin kasiguruhan at kapayapaan ng ating pagiging Kristiyano. Ulitin na natin yung verse 1, no? Sabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinaninibigan, aking katuwaan at putong magsitibay nga kayo sa Panginoon mga minamahal ko. Yun. Sa ibig sabihin, yung tinatawag na standing fast in spiritual unity. Yun. Yung tinatawag sa verse 1 pa lang, makita natin na gusto ng Diyos tayo ay magsitibay. Saan tayo titibay? Sa Panginoon. Kasi yung iba matibay sa kamunduhan, matibay sa mga pagnanakaw, mga sa gobyerno natin, ang titibay ng mga bitukay. So, dito po makita natin na bilang tayo Kristiyano, mananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay magsitibay. Kasi pag hindi tayo matibay, ang mangyayari niyan, kapag may mga pagsubukan, problema, discouragement, madali tayong madown. Ang bahay, kapag tinayo natin, pag hindi matibay yan, signal number 2 pa lang, tumumba na. So pag lahat ng bagay, kailangan pinagtitibay. Bahay, ano man yan, relasyon, lalo na sa spiritual na aspeto, dapat tayo ay matibay sa Panginoon. So, verse 2 and 3, ito yung encouragement to unity. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4, verse 2 and 3, sabi doon, ipinamamani ko kay Euodias at ipinamamani ko kay Syntyche na mangagkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Yun. So, bilang Kristiyano, mananampalataya, dapat iisa yung isip natin. Anong isip ba ng Kristiyano? Doon nakalagay po yun sa Colossus chapter 3, no? Yung pag-iisip natin. Tingnan natin yung Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi dito, if you did be risen with Christ, seek those things which are above where Christ seated on the right hand of God. Kung kayo ngay muling binuhay na kalagip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ilagak ninyo. Yon, ano daw ilalagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yon. Kasi yung mga bagay dito sa lupa, pansamantala lang po yan. Hindi naman forever yan eh. Pero yung mga bagay sa langit, forever po yon. Eternal lahat po yun. Kaya nag-iisip tayo pero dapat ang talagang iniisip natin yung mga makalangit, maka-spiritual na bagay. So yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na sa talatang ito na bahagi na sabi doon ay beseech you, Euodias and Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Tapos sa verse 3, in I entreat thee, you true fellow help those women which labored with me in the gospel with Clement also. So dito pinapakita na sabi doon, pinamani ko rin naman sa iyo, tapat nakasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan
ay nangasa aklat ng buhay. Ayun. So, dito, dalawang aral ating matutunan, verse 2 and 3. Ibig sabihin, ang issue kasi dito, yung si Sintika si Judas, medyo may nagkaroon ng samaan ng loob. Yun, ay inaayos ni Apostol Pablo. Siyempre, kahit magkakapatid sa Panginoon, minsan, di maiwasan yung samaan ng loob. Tao din kasi yan eh. Pero hindi naman sinasabi ng Diyos na huwag sumama ang loob, magalit. Pero ito ang sabi ng Biblia. Kapag may sama ng loob na tayo, ito po yung tayo sa Ephesians 4:26. Sabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ayun. So hindi naman bawal palang magalit. Huwag lang daw tatagal, huwag malubugan ang araw. Yung iba, ilang lubog ng araw na eh. Bisa nga, natapos na ang taon, next year, galit pa rin. Di mo So, kasalanan po yon. At kahit ang ating Panginoon, tinuruan tayo kung paano yung tamang approach pag mayroon tayong mga kasamaan ng loob. Ito po yon sa Matthew 18:15. Ang sabi na ating Panginoon, at kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka. Ayun. At ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Yun, dalawa lang kayong mag-uusap. Kung ikaw ay pakinggan niya, nagwagi ka sa iyong kapatid. Tapos pag ayaw pa makinig kayong dalawa, ang sabi sa verse 16, datapwat, kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo, ay mapagtibay ang bawat salita. Yun. So, ito pangalawa. May pangatlo pa. Verse 17, at kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. So, tatlong proseso. Pag ito ang sinunod mo, napakaganda. Kasi nga, una, halimbawa, may against ako kay Nanay Lourdes, gagawin ko, pupunta ko kay Nanay Lourdes dito. Hindi ko siya i-chismis. Ganon din si Nanay Lourdes, pag may against siya sa akin, ay, pastor, punta ka dito. Meron tayong pag-uusapan. Hindi sasabihin ni Nanay Lourdes doon sa, alam mo, yung pastor namin, mukhang pera yan. Yon, so kailangan liwanagin. Kasama yon. So, ito yung tinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya, kung ito yung gagawin natin sa mga magkakapatiran, may harmony. Sabihin, ang Panginoon matutuwa. Kasi ayaw ng Diyos na may kagalit tayo. Kasi ayaw ng Diyos na nakaimbak tayong sama ng loob doon sa ating mga puso. Yung mga sama ng loob, bayaan mo na sila mga hindi Kristiyano. Natural talagang ang ugali nila hindi maganda, ang damdamin nila hindi maganda, yung kaisipan nila hindi maganda, yung ginagawa nila hindi maganda. So, wag na tayong gagaya sa kanila kasi di naman sila Kristiyano, wala silang fruit of the Holy Spirit. Kapag ang isang tao hindi born again, wala silang fruit of the Holy Spirit, hindi sila natin makakitaan ng kabutihan. Kasi para makakitaan mo ng kabutihan ng isang tao, dapat mayroon siyang taglay na fruit of the Holy Spirit. Tingnan natin yung Galatia chapter 5 verse 22. Dapat ang isang taong born again ay may taglay nito. Sabi doon, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ay paano magkakaroon siya ng pag-ibig hindi nga born again? So, at katuwaan. Yun. Kaya makita mo ngayon, ang believer, puro stress. Hindi mo makita nga nagagalak yan, puro problemado. Ano pa? Kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, makita natin dito mga kapatid na tayo ini-encourage na magkaisa, unity. Kapag ang isang iglesia ay may-unity, nandun po yung blessing ng Panginoon. Kahit sa bahay, kapag nagkakaisa ang pamilya, yung blessing maluwag eh. Pero kapag mayroong disunity, parang yung blessing, parang nandyan sa bubong, hindi makabagsak eh. Kasi nga, may harang. So, ano pa, sa pangalawa, 4 and 7, ito yung the command to rejoice and rest in peace. Sabihin na, utos na magalak at magpahinga sa kapayapaan. Tingnan natin Philippians chapter 4 verse 4. Sabi ni Apostol na Pablo, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. So,
pagdating sa ministry, pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat ini-enjoy lang natin. Katulad nito, Bible study. Yan, enjoy lang natin. Kasi yung mundo, na-enjoy nila yung mga activities ng sanlibutan. Doon sila nasisihan. Pero tayo, kung ano yung activity ng church, kung ano yung mga ministry, dapat tayo ay nagagalak. At siyempre, hindi lang naman yung nasa simbahan, kundi araw-araw nating buhay, dapat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nagagalak tayong gawin lahat ng ginagawa natin na hindi kukontra sa kagustuhan ng Diyos. Kasi sabi po ng 1 Corinthians 10:31, ano yung sabi ng ating kapatid na Apostol na Pablo? 10:31. Sabi ni Apostol na Pablo, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man, o naman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, kaya naluluwalhati ang Diyos dahil tama yung puso natin, nagagalak tayo naglilingkod sa Kanya, kaya ang Diyos ay naluluwalhati. Kasi pwedeng hindi maluwalhati ang Diyos eh. Tingnan natin, Matthew 5:16. Kapag tayo po ay hindi po maayos yung buhay, hindi po maluluwalhati ang Diyos. Natin yung 5:16. Sabi ng ating Panginoon, lumiwadag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatian ng inyong Ama na nasa langit. So ang maluluwalhati pala, pag nakita ng mga tao yung mabubuting gawa sa atin, ang naluluwalhati ang Diyos. Sabihin lang, ganun pala dyan sa Primitive Baptist. Yun. Ang mga nagsisimba dyan, ang babait ninyo. Parang nagkakaroling, ang babait ninyo. Ano nga po, Pastor? So, ay mamaya na po na eh. Pag ano na lang po. Kasi nire-record po ito. I-reserve na lang po. So, yun po. Sabi doon, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. So, importante yung patotoo. Kapag hindi magandang patotoo, makakaranas talaga ng dilubyo, consequence. At dito sa atin, yung mga hindi magandang patotoo, nakikita ko, wala talaga eh. Talagang maraming palo ang Panginoon. Kasi ayaw na ang Diyos, hindi konsentador. Ngayon, tuloy po tayo. Sabi po dito, verse 5, makilala nawa ang inyong kahininan ng lahat ng mga tao. Yun, kahininan. Ang mga Kristiyano, mahinhinig sabihin, hindi siya parang katulad ng mga unbeliever na wild, kung ano-ano na lang mga ginagawa. Ang Panginoon ay malapit na. Yun. Pag sinabing malapit na, wala namang buwan, walang araw, walang taon, walang pitsa. Pero sinabi ng Bible na malapit na. Yun, hindi nalalayo na. Sabi ni dito, sa verse 6 and 7, ito yung remedyo para sa mga mga anxiety. Ano ba sa Tagalog anxiety? Kabalisahan. Yun, sabi ni Apostol na Pablo sa verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yun, saan natin isasabihin yung mga daing natin, ang mga kahilingan? Sa Diyos po. Minsan, pag nauna sa tao, minsan walang sagot na eh. Nako, pasensya ka na, Brad. Parehas tayong nangangailangan. Pero pag sa Diyos tayo unang humingi, yun, mabilis pa sa alas 4 yung sagot ng Lord eh. Kasi pag tama yung hinihingi mo at humingi ka naman ng talagang ayon sa kanyang gusto, kasi may mga bagay na hindi sinasagot ng Diyos eh. Pag humingi tayo ng ikakaano lang natin, yung ilalayaw, ay hindi talaga ibibigay ng Diyos yun. Kasi ayon lang sa gusto ng Diyos yung dapat hinihingi natin. Sabi dito, verse 8. Sabi doon sa verse 8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, puro positibo pa lang iisipin. Walang negative ito na eh. Puro positibo. Yun daw ang iisipin natin. Yun. Kasi nga, pag nag-isip tayo ng negative, yan daw po ay napapabilis yung pagtanda natin. Yung 16, nagiging 60. Eh pag ito ang ginawa mo, positibo, 60, nagiging 16. Gusto mo ba yan tayo?
16, nagiging 16 eh. So, kasi nga, wala kang inisipin eh. Eh, pag palagi ka nag-iisip, di ba? Di ka makatulog minsan, di ka makakain, wala kang ganang kumain, walang kang gana tayo kasi natatabunan ng isipin mo eh. Pero kung relax ang buhay mo, yon para kang batang-bata kasi siyempre makakatulog ka kasi ang tulog po kasi yan ang pinakamahalagang bagay na pahinga, yung tulog. Kasi alas 10 hanggang alas 4, yan ang repair time natin sisi. Yun. Kaya kailangan talaga makatulog ka alas 10 hanggang alas 4. Kasi pag natulog ka nang wala sa ganon, nagpapahinga ka lang. Pero yung repair time, 10 to 4. Yun. Eh di maidlip ka na ng night time. Para talagang alas 10 tulog ka na. Kasi minsan pag alas 10 ka matulog, minsan di ka pa naman makatulog eh. Pinipilit ko matulog. Minsan pinipilit po eh. So, yan ang kailangan gawin natin. Alagaan natin yung ating katawan, alagaan natin yung ating buhay spiritual. So, ito po yon. Tingnan natin yung verse 9, sabi doon, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yun. Gagawin lang natin, ibig sabihin, kung anong natutunan natin sa Biblia, ay yun lang ang gagawin natin. Hindi tayo gagawa ng hindi itinuro ng Biblia. Yun. Kaya wala tayong pastora, wala tayong dancing, wala tayong special number sa church, kasi hindi nga itinuro ng Biblia eh. Ay, yung ibang churches talagang ginawa ng entertainment. So, ito yon yung verse 10 to 13, ito yung the secret of contentment, itinuturo ng Bible. Sabi doon, verse 10, but I rejoice in the Lord. Datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Ito magandang ihemplo itong mananampalataya sa Pilipos, kasi si Apostol Pablo nakakulong tayo. Pero ang tumutulong na church, ang Philippians, sila yung nag-i-encourage. Yun. At kailangan natin sa mga pastor ang encouragement. Siyempre, nakikita nga nyo sa pastor, ay nakangiti si pastor, parang walang problema. Marami rin akong problema. Tao din naman ako eh. May puso at damdam eh. Nasasaktan. Yun. Pero siyempre, yung mga pastor, mataas ang niya na kapag may problema, ibinibigay agad kay Lord. Yun. Pero minsan kahit ibinigay mo na, siyempre, tao talaga eh. Minsan, nandun pa rin sa puso tayo eh. Hindi matanggal-tanggal. Kahit, Lord, ibinigay ko na, parang nararamdaman ko pa rin, di ba? Lalo na yung mga minsan, nagbigay sa'yo ng sakit damdamin. Pinapatawad mo na sila, pero minsan, hindi maalis pa rin sa kalooban mo eh. Yun. Kaya ang ginagawa ko na lang, inaagwatan ko na lang. Magkakapatid tayo sa Panginoon, iisa ang pupuntahan natin, pero dito sa lupa, agwat-agwat muna. Hindi naman natin sinasabi, hindi natin kapatid sila, pero kung alam mo na kung ano yung ugali niya, kasi tao din naman siya, tao ako, agwat-agwat na lang. Kaysa naman palagi tayo nagkikita, nakakasamaan na lang, di agwat-agwat na lang. Sa ano na lang, sa Facebook na lang tayo hi, hello, kapusta. So, verse 11, sabi doon, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ito itinuturo ni Apostol Pablo, yung kakontentuhan. Yun, na kung anong mayroon siya, nakukontento siya. Yun. Kung ano ibinigay na Diyos, salamat. Kung anong blessing nandyan, salamat. Kasi pag alam ng Diyos na kailangan mo, ibibigay naman sisi. Yun. Ano ba? Ang kailangan lang natin, 3 lang naman, sabi ng Diyos, kakainin, iinumin, at daramtin. Yun lang naman talagang kailangan natin. Yung iba, yung mga bagay na yun, dagdag na lang yan eh. Pero kung tutusin, kahit wala yung mga bagay, basta mayroon kang kakainit, iinumin tayo, di ba buhay ka? Bakit yung mga nandiyan sa kalye, kumakain umiinom, wala namang bahay, pero buhay. Nung pandemic nga, sila pa yung hindi na COVID eh. Yung mga nasa aircon, mga mayayaman, ang daming namatay na mayayaman. Bakit? Naka-aircon eh. Yung virus pala, paborito yung mga malalamig eh. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo, bilang nagtuturo,
ay naranasan niya na makontento sa buhay. Dati siyang mayaman po na pero nung nagministeryo siya, talagang ipinagpalit niya yung kanyang paglilingkod doon sa karangyaan, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. At yun pa rin ang banggit niya, na sabi niya, sa na hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Verse 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman. Naranasan niya ito. At maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kasi nung una siya, sagana talaga siya kasi membro ng Sanhedrin great persecutor nga siya, siyang nagpapapatay sa mga Kristiyano, nagpapahanting. Pero nung na-convert, nabaliktad. Kung ano yung kalagayan niya dati, hindi na niya kalagayan ngayon. Pero hindi siya nagreklamo sa Diyos, Lord, bakit mula nung sumunod ako sa iyo, parang nag-iba na yung buhay ko. Kasi sabi ba, balik na ako sa dati, mayaman ako. Pero hindi, ganun pa rin ang ni Apostol Pablo. So ito, diniscuss niya yung Christ strength. Sabi niya sa 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So tayo kasi mga kapatid, hindi tayo makakagawa kung walang bigay na lakas sa atin ang Panginoon. Yun, sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So umaasa lang tayo sa lakas na bigay ng Diyos, ito man ay physical, ito man ay spiritual, ito man ay financial, bigay talaga ng Lord lahat yun. Wala talaga tayong anumang bagay na mayroon dahil bigay lahat ng Panginoon yan. So, sunod yun, sa sunod ng mga verses, tinalakay ni Apostol Pablo yung supporting the ministry. Ano sabi doon? Sa verse 14, gayon man, mabuti ang iyong ginawa na kayo'y nikaramay sa aking kapighatian. Yun, alam mo, nasa bilangguan tayo. Kung mabilanggo po ka ako, makikiramay po ba kayo sa akin? Oo. Kasi pastor ka Dalhin mo po. Ito si Apostol Pablo, nakabilanggo, at yung mga mananampalataya sa Pilipos, nakikiramay. Yun. Sabi doon sa talata, gayon may mabutang inyong ginawa na kayo nakiramay sa aking kapighatian kasi mabilanggo ka. Hindi magandang mabilanggo. Ako dumadalaw sa Bilibid preso sa Muntinlupa. Ang hirap talaga. Minsan yung 10 tao, hindi 10 tao, minsan 60. Yung iba nga nakaduyan na kasi hindi nga siya kasya Walang hihiga doon, nakaupo lahat. Kasi paano kang hihiga 60 nga, yung 10 tao doon, 60 ang nakalagay. Dito rin sa Tansa, nagturo po ako dyan sa pulis. Tapos katapos ng pagtuturo ko sa pulis, dumadalaw ako sa bilanggo. Grabe din. Pintuan pala, makikita mong amoy kasi minsan doon sila na umiihi. Grabe talaga ng amoy. Sila, amyo na sa amoy. Kumbaga, di nila maamoy yung baho kasi araw-araw ba namang amoy nila yon? Parang sa kanila, pabango na yun Yan na naging Oo. Pero makita natin na mahirap po talagang mabilanggo. Ito yung sitwasyon ni Apostol Pablo po, mga kapatid. Pero ang maganda po noon, may isang iglesia na nakikiramay sa kanila. Hindi lang sa panalangin, pati po sa pinansyal, nagpapadala. Kasi di ba, ang bilanggo, pwede namang tulungan yan Kung pupunta ka sa bilanggo, bigyan mo ng pera, patatanggap po yan. Kasi tulad sa Muntinlupa, ang Muntinlupa po, kasi mas malaki pa sa Belmont. Ang laki. May hospital, may lahat nandun, may grocery, parang may palengke din. Pag medyo minor lang yung kaso mo, alas 6 ng umaga, pwede kang umikot doon sa buong compound. Yun. Pagdating alas 6 ng gabi, papasok ka ngayon sa silda. Ang hindi pwedeng makalaya doon, yun talagang grabe ang kasalanan. Pero yung mga halimbawa, nagnakaw lang, yun, alas 6 ng umaga, pwede kang lumabas. Pero doon lang talaga, sa Bilibid Prison. Hindi ka pwedeng tumakas bago ka makalabas, talagang daming dadaanan. Kami nga talagang pati sapatos, ba rin, pati pitaka, chichik talaga, baka may dalang mga
o patalim. Mahigpit talaga, pati mga dala ng tinapay. Baka may nakasak. Oo, talagang grabe. So, mahirap mabilanggo. Kaya maganda yung puso ng mananampalataya sa Pilipos na nakikiramay sila kay apostol na Pablo. Sa Bisat 16, sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Yun yung maganda kay apostol na Pablo. Tapos sa verse 17, sabi doon, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi inahanap kong ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Tapos sa 18, datapat mayroon ako ng lahat ng mga bagay at sumasagana, ako'y busog, palibhasa ay tumanggap kay Epaprodito na mga bagay na galing sa inyo. Nabusog si Apostol Pablo kasi may nagpadala yung mga kapatiran na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, yung voluntary, yung pagmamahal ng kapatiran ng Pilipos kay Apostol na Pablo ay talagang na-appreciate po. Siyempre, una, ang Diyos ang naluwalhati. Pangalawa, ay natuwa at nagalak ang ating kapatid na Apostol na Pablo. Ito yung 19, ito yung promise of supply. Ano sabi niya? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang makayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya ito yung encouragement ni Apostol Pablo na ang Diyos po natin ang siyang may-ari ng langit at lupa. Sabi sa sa Psalms 24 verse 1, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, ang lahat ng nasa lupa ay akin. Wala pala tayong pagmamayari na Kasi sabi ng Diyos, ang langit ay akin, ang lupa ay akin, ang lahat ng nasa lupa ay akin. Anong mayroon tayo tayo? Kasi Wala. sinabi ng Panginoon na buhay tayo o dumating tayo dito sa lupa, Ubat, So wala tayo. So ibig sabihin mga kapatid, doon talaga ang pagkilala natin sa Diyos na wala tayong pwedeng angkinin. Kaya 'di ba sabi sa 1 Timothy, dito na malapit na tayo magtapos. 1 Timothy chapter 6, simulan natin sa verse 6, no? Sabi ni Apostol Pablo, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sa verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kaya kapag ang tao namatay, di ba? Kahit lagyan mo ng peso yan doon sa kabaong tayo. Ano lang yan nandun din, pag balikan mo, yung buto na lang at yung peso nandun. Pero hindi madadala doon sa kanyang pupuntahan yon. So ano pa? Sabi doon, verse 8, ngunit kung kayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Mahirap naman kumakain ka, walang damit Kaya importante. So yung dito, tinalaka yung pagkain kasama ng inumin. Kasi mahirap yung kumain, walang inumin mabubulunan ka So, balik tayo doon sa sabi dito, verse 20, ngayon naway sa ating Diyos at Ama, kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. 21, batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus, binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 22, binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalo na ng mga kasambahay ni Caesar. Alam mo yun, mga nabanggit yung kasambahay. Biblical talaga yung kasambahay Tapos sa 23, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang Espiritu. So, yun po, no? At yan ang kabuuan ng ating pag-aaral, yung Book of Philippians. Ang pamagat ay the spiritual stability and contentment. Kasi importanteng stable yung ating pananampalataya. Pag stable, siyempre magkakaroon tayo ng contentment. At pag mayroon ka tayo nito, magagala ka sa paglilingkod. Kasi yun lang talaga ang dapat gawin natin So, yun lang po at tayo mag-pray. Salamat to Lord sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat to Lord sa pamilya po ni Nanay Lourdes, Dola family, at kina Sister Melaby, Comia family, sa kanyang mga anak. Nawa, palakin mo sila, O Lord, na ayon po sa iyong kalooban.
sila po lahat ay makasama namin sa paglilingkod. Lalo na po ang baby ni Sister Melody. Nawa, yubugin mo siya sa kanya yung mga salita na lumaki siya na may takot sa iyo, O Lord. Salamat, O Lord, at sa aming pasamantalang paghiwalay, pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen.